Kinabukasan nga noon ay sinundo na nga kami ng auntie ko, pagkatapos ay nagtambay nga muna kami sa bahay nila ng mga ilang araw. Hindi rin nagtagal, nagkaroon din kami ng trabaho ng ate ko dito sa may restaurant sa Malugay Street, Makati City. Mabait naman yung mga amo namin at stay-in nga kami dito at okay naman dahil magkasama nga kami ng ate ko. Masaya at kampante nga ako doon sa trabaho na pinasukan namin dahil kasama ko nga yung ate ko. Ang trabaho namin doon ay all around, taga-ligpit, taga-hugas ng plato, tapos taga-entertain ng customer, tapos taga-serve, basta kahit ano. At paminsan-minsan, inuutusan ako ng amo ko na maglaba, magplancha, o di kaya maglinis doon sa taas at sa kwarto ng mga anak niya, pati doon sa kwarto nilang mag-asawa. Mababait naman yung mga amo ko, mayroon siyang 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Yung mga anak nila ay parehong nag-aaral ng college. Doctor, nurse at medicine ang mga kurso ng mga anak ng amo ko. Isang gabi, nagulat na lang ako dahil nagising ako na may humipo sa hita ko. Nagulat ako nung nakita ko yung anak ng amo ko na pangalawa, kaya naman dali-dali akong bumangon at hinabol siya. Kumaripa siya ng takbo at pumasok agad doon sa kwarto niya. Sinundan ko siya doon hanggang sa kwarto niya at sinigaw-sigawan ko siya doon at pinagmumura. Kinabukasan, pagkagising ko, sinumbong ko siya doon sa amo ko. Nanghingi ng pangumanhin ang amo ko sa ginawa ng anak niya, pero sabi ko, ayoko na po dito, natatakot ako, kaya aalis na lang ako. Pumayag naman yung mga amo ko at pumunta na nga lang ako doon sa tiyahin ko dito sa may Parañaque City. Iniwanan ko doon ang ate ko sa trabaho ko, pero sinabihan ko siya na mag-ingat siya doon sa anak ng amo ko. Pumunta ako doon sa auntie ko sa Parañaque na dala-dala ko lang ang sketch na binigay sa akin. At sa awa naman ng Diyos, nakarating naman ako doon sa bahay ng auntie ko. Nagulat ang auntie ko at bigla na nga lang akong sumulpot doon sa bahay. Kaya naman, kwento ko na nga yung nangyari sa akin, kaya umalis ako sa trabaho ko. Sabi ng auntie ko, sige dito ko na lang muna sa bahay at hahanap-hanapan kita ng mapapasukan mong trabaho. Hindi rin nagtagal at nagkaroon naman ako ng trabaho. Nagtrabaho ako dito sa may Pasay, Palengke, tindera ako sa isang grocery. Sa mga panahon na yon, ang isang buwan namin na sahod ay 800 pa lamang. Okay naman yung trabaho ko, kayang-kaya naman at mababait naman yung mga amo ko at mga anak nila. Yun nga lang, nakakapagod siya dahil maraming bumibili, busy kasi wholesaler sila. Stay in naman ako doon at uwian din kami doon sa bahay nila. Bali, ang kasama ko doon sa trabaho ko ay ako, tapos yung delivery boy nila, tapos yung minsan yung mga anak nila, at saka paminsan-minsan naman yung mga amo kong mag-asawa. Mababait naman yung mga anak ng amo ko, lalo na yung panganay nila, close na close siya sa akin. Nung magising na nga ako ng alas 5 ng umaga dahil nga maliligo na nga ako at pupunta na nga ako sa tindahan, nagulat na nga lang ako kasi yung amo kong lalaki ay nakatungtong doon sa mga karton at numisilip sa akin. Kaya naman sa gulat ko, napasigaw ako at bigla naman siyang tumalon at tumakbo papasok doon sa kwarto nila. Hinabol ko siya doon hanggang sa kwarto nila, kaso hindi ko naabutan dahil sinaranan niya yung kwarto nila. Hindi ko lang alam kung palagi ba niya yung ginagawa dahil ngayon ko nga lang siya nahuli. Sa mga oras na yon, natatakot na naman ako dahil nangyari na naman yung kagaya noong una. Umasok pa rin ako. Pagkadating ko nga doon sa tindahan, nung dumating na nga yung anak niya na lalaki, naka-close ko, ay kwento ko na nga yung ginawa ng papa niya. Umiiyak nga ako habang nagkikwento dahil natatakot nga ako. Ayoko nga sanang sabihin, kaso mas maganda na rin yung alam nila. Sabi ko sa anak niya na aalis na ako kasi natatakot ako sa papa niya. Nagalit siya doon sa ginawa ng papa niya, kaya naman pinagsabihan niya at pinagalitan niya yung papa niya. Ayaw nga niya sana akong paalisin dahil nga gustong-gusto niya nga akong kasama, kaso natatakot nga ako baka mamaya may gagawing masama ang papa niya sa akin. Bumalik ako doon sa auntie ko sa Parañaque at kwento ko na nga yung nangyari sa akin, kaya naman natakot din siya at sabi niya, dito ka na nga lang muna sa bahay, pagkatapos maghanap-hanap ka na lang ng pabrika. Apply na rin ako ng mga pabrika, kaso nga lang mga 5 months lang ay end of contract na, kaya naman paulit-ulit at lagi na lang akong naghahanap ng matatrabahuan. Hanggang sa dumating na nga yung time na kailangan ko na ngang magbuko dahil mayroon na namang hindi magandang nangyari at hindi ko na nga ikikwento dito.
dito dahil napaka-private ito. May nahanap akong boarding house dito nga lang din halos malapit sa bahay ng auntie ko at mga panahon na yun ay nagtatrabaho na rin ako sa pabrika. Dalawa kami ng kasama ko doon na nangupahan doon sa boarding house kasama ang aking kasamahan sa trabaho. Mga panahon na yun ay doon ko naman nakilala ang dati kong asawa. Nagkakilala kami noon dahil pinakilala siya ng kaibigan ko na pinsan niya. Simula nung nagkakilala kami ay parati na niya akong binibisita doon sa boarding house namin. Hinahatid, sinusundo niya pa ako sa trabaho kapag may oras siya. Malapit lang din kasi ang pinapasukan niya dito sa my boarding house ko, bali isang pabrika ito. Iri nagtagal dahil naging malandutay nga din yung mare nyo, ayun, naging kami na. Sa mga panahon na yun ay napakabata ko pa, 19 years old pa lang ako noon. Dahil sa mga panahon na yun ay hindi rin maganda ang direksyon ng buhay ko at hindi rin ako makakahanap ng maayos na trabaho, kaya naman nagsama na nga kami sa iisang bahay. Nawalan din ako kasi ng trabaho noon mga mare, kaya naman siya na nga lang din yung sumusuporta sa akin sa mga panahon na yun. Ilang buwan nga lang kaming nagsama at nabuntis nga ako sa panganay namin na anak. Kahit nga nabuntis na ako noon ay pinilit ko pa rin maghanap-hanap ng trabaho, kaso nga lang hindi ko na nga ito kinaya dahil maselan nga ako habang naglilihi. Hindi naman yung pagsasama namin dahil may trabaho naman siya noong mga panahon na yun, kaso nga lang bigla na nga lang nagtanggalan doon sa trabaho nila at kasama nga siya doon sa natanggal na wala ng trabaho. Doon na nga kami nagumpisang naghirap dahil nga sa mga panahon na yun ay ni isang duling ay wala nga kami noon kaipon-ipon. Asa nga lang kami doon sa trabaho niya kapag sahod niya, kaya nga nung nawalan nga siya ng trabaho ay nagsimula na nga kami doon naghirap. Ilang buwan na nga siya noong walang trabaho dahil hindi rin naman siya makapag-apply dahil wala nga din siyang pamasahe, kaya nahirapan nga din siyang bumiyahe o maghanap ng trabaho. Nararanasan pa nga namin na wala na nga kaming makain dahil nga wala na nga siyang sahod sa mga panahon na yun. Wala naman ako doong malalapitan na kamag-anak kundi yung tiyahin ko at saka yung pinsan ko na si Jobel. Kapag nagugutom na nga ako ay pumupunta na nga lang ako sa kanila at doon nga ako kumakain. Ganun kahirap yung naranasan namin noon, kaya naman nakapagdesisyon yung asawa ko dati na uuwi nga kami doon sa probinsya na at balak nga namin na doon na nga ako sana manganak. Pumunta kami doon sa tatay niya doon sa Blumentritt dahil doon nagtatrabaho yung tatay niya bilang isang panadero at nanghingi nga kami doon ng pamasahe para makauwi kami ng La Union. Naalis na rin kasi kami doon sa tinitirahan namin dahil hindi na nga kami nakakabayad ng upa, kaya naman iniwanan ko na nga lang yung mga gamit namin doon sa pinsan ko bago nga kami umuwi ng probinsya noon. Pagkadating nga namin doon sa probinsya, ang balak nga na sana namin ay iwanan nga lang ako doon ng asawa ko, kaso nga lang nalulungkot ako doon dahil napakatahimik, parang hindi ko kaya na ako lang mag-isa doon. Kaya naman imbis nga yung asawa ko nga lang yung babalik sa Maynila para maghanap ng trabaho ay sumama na din ako dahil parang hindi ko kaya tumira mag-isa doon sa kanila. Katuwid, bumalik kami ng Maynila at hindi nga ako nagpaiwan doon at yun na nga, pagbalik nga namin ay dumiretso nga kami doon sa Makati, doon sa dinitirahan ng ate ko at doon nga kami pansamantalang tumira. 10 months na nga din yung tiyan ko noon, kaya kailangan na talaga ng asawa ko maghanap ng trabaho dahil mahirap nga, manganganak na ako, wala pa kaming pera at wala pa nga siyang trabaho. Liit lang din yung bahay na inuupahan ng kapatid ko at pangalawa, buntis din yung ate ko, kaya naman nagsisiksikan kami doon sa bahay niya, kasama pa nga yung mga kapatid ng asawa niya, kaya ang dami-dami namin doon nagsisiksikan. Hindi rin ang tagal, buti na nga lang at nakapagtrabaho na nga yung asawa ko dahil tinulungan nga yung tiyuhin ko makapasok bilang isang gwardiya dito sa may Allied Bank sa may Ayala. Sabi ko sa ate ko, pag nakasahod na nga yung asawa ko ay magbubukod na nga kami, maghahanap nga ako ng kwarto kahit maliit lang, basta importante mayroon na kaming matitirahan. Dahil naawa nga rin ako sa ate ko dahil nahihirapan na nga din siya bukod sa masikip at nahihirapan na nga din siyang gumastos dahil nga siya nga lang lahat gumastos sa pagkain doon. Nung sumahod na nga yung asawa ko ay lumipat na kaagad kami dito lang din malapit sa bahay ng ate ko. Nakahanap kami doon, dati ang 900 ang isang buwan. Dahil may trabaho na nga yung asawa ko, kahit papaano ay nakakaraos naman kami. Medyo kulang nga lang pero pwede na pagtiyagaan kaysa wala. Lang naman ang sinasahod ng gwardiya kaya hindi rin talaga sapat. Kaso nga lang pinagkakasya na nga lang namin. Minsan hindi talaga kakayanin ang budget. Kaya nung mga anak na nga ako ay wala pa nga din kaming ipon na pera. Kaya nung pumunta na nga ako ng hospital dahil manganganak na nga ako ay wala talaga
talaga kaming kapera-pera. Alala ko pa pala, mayroon nga lang akong pera noon, 1,500 dahil nga alanganin nga ito sa sahod dahil sa public hospital naman ako nanganak dito sa May Pasig, kaya naman mura lang yung binabayaran ko dahil nga nilapit pa nga namin ito sa SWA, 300 lang. 1,500 nga namin na pera na dala-dala ay nagkasya hanggang nakarating pa kami ng bahay. Babae nga yung anak ko at sa awa ng Diyos naman ay normal naman akong nanganak. Sobrang hirap talaga ng buhay namin noon, kaya naman nung nag 4 months old na nga yung baby ko ay sinubukan ko na nga din talagang tumulong para maghanap buhay. Dahil hindi pa naman talaga ako pwedeng magtrabaho at walang maiiwan sa anak ko, kaya naman sinubukan ko nang magpataya ng ending. Awa naman ng Diyos, kahit papaano nakakalibre nga kami doon ng pambili ng pagkain, pamasahe ng asawa ko dahil pag wala nga ng nalo ito ay sa akin nga ito mapupunta. Nung magdalawang taon na nga yung anak ko ay nabuntis naman ako ng pangalawa. Sa mga panahon na yun ay natatakot na nga ako dahil nga sobrang hirap na nga ng buhay namin at magdadalawa na nga yung anak namin. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagpapataya ng ending. Minsan pa nga nagpapataya pa nga ako ng wedding o di kaya high alert. Bakit talaga ako noon dahil nga hindi nga kakasya yung sahod ng asawa ko. Minsan pa nga nagpapataya ako ng ending doon sa construction site. May dala-dala pa nga akong ice candy. Binibenta ko nga ito sa mga construction worker. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko at abangan ulit ang susunod na kabanata. Yun lang, bye!